Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sige, tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Amen. God is good. Now and forever. Amen. Tunay na mabuti at tapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige, tayo lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. We glorify your name, O God. We exalt your name. We adore you, O God. O napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we thank you, Lord, for this wonderful day, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord, na naririto, maging, Lord, sa online, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. And Lord, as we praise you, Lord, as we worship your name, O God, ikaw ang patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. In the name of Jesus, salamat, O Lord. And Lord, patuloy namin itinataas, O God, ang aming midweek service, Lord. We declare and decree right now, ang aming midweek service, Lord God, patuloy namin ibinibigay sa'yo, ipinagkakatiwala sa'yo, Lord God, ang aming service na to, Lord. Maghari ka, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. And Lord, maging sa lahat ng mga tatayo sa oras na to, Lord, we declare and decree right now your power, O God, in the name of Jesus. Ang patuloy, Lord, na mag-manifest, Panginoon, dito sa lugar na to, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Lord. Not our will, O God. Let your will be done. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Lord. Patuloy naming ibabalik sa iyo pinakamataas na papurit. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's give God the best clap and praise that He deserves. Amen. Hallelujah. Let's sing to the Lord. Hallelujah. The Bible says, sing to the Lord a new song. Hallelujah. Let's continue to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Hallelujah. You are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Everybody sing. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Live high today, oh Jesus. You are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. One more time, sing. We will sing, sing, sing. We make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Live high today. We will sing, 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 and make music with the heavens.
sing. Let's give thanks to God. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
to the Holy One give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. One more time, we'll sing it now. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Lord, for what you have done to us. We thank you for your strength. We thank you for the healing, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness, Lord God. Hallelujah. We praise your name. We praise your name, Lord. Hallelujah. All the glory belongs to you, Lord God. All the glory belongs to you, Jesus. All the glory belongs to you, oh God. Hallelujah. Apart from you, we can do nothing, Lord. Hallelujah. Exaltation and honor, oh God. Hallelujah. You deserve in our lives today, Lord God. Hallelujah. You deserve the glory, honor, and power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagbibigay, no po? Sige po. Makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew 6:21. Sabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. No? Sa ating pagbibigay po, no? Kung sabi dito, kung saan nandoon ang ating mga kayamanan, nandoon din po ang ating mga puso. No? Kung tayo po ay nagbibigay, no? Alam naman natin na kumbaga tayo ay blessed na. Amen po ba? Pero kung alam natin na tayo ay blessed na, no? At nag-uumapaw yung blessing natin, it is right lang po na tayo ay magbigay din po. Para nang sa gayon, mag-flow yung blessing. Sabi nga ganon, yung mga kamay na laging tikom, no? Hindi siya makakasalo ng blessing kasi tikom. Pero kung yung mga kamay ay laging bukas sa pagbibigay, no? Makikita natin na yung blessing nagfo-flow. Amen po ba? Gayon din example is yung halimbawa, yung isang ilog. Kapag ang ilog ay nagfo-flow, 'di ba po sariwa palagi yung tubig. Pero pag ang ilog na 'yan ay nagkaroon ng bara at hindi na siya makaagos, babaho ang kanyang tubig at walang makikinabang. Amen. So dapat palagi pong bukas ang ating mga palad sa ating pagbibigay, especially po sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tandaan natin, no, 100% sa Panginoon yon. Pero ibinigay niya sa atin yung 90 at kanya lang yung 10.
So sabi nga niya, subukin ninyo kung hindi ko bubuksan ang lahat ng durungawan sa langit para ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po ba? So, sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga biyayang ito na patuloy mo pong binubuho sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sapagkat ikaw yung Diyos na patuloy, Panginoon, na hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang shepherd, Lord Jesus. Sabi mong ganon sa iyong mga salita, sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Yes, Lord, hindi na kami mangangailangan sapagkat ikaw, Panginoon, ay sapat na sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, salamat sa mga kamay, Panginoon, na patuloy na nagkakaloob. Dinideklarasyon namin, Panginoon, abundant life, blessing upon blessings, ganyan the increase, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga tinatangkilik, and the shalom, Lord God, maranasan nila yung completeness, yung wholeness, Panginoon. Lord, we thank you. We give you back all the glory, honor, and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So, sa hapon pong ito muli, no, tatanungin ko po kayo, sino po dito yung nakakaranas pa din ng takot? Wala na po sa inyo natatakot? Wala na, hindi na kayo nakakaranas ng takot? No? Kasi nga po sabi nga, no, kung hindi ka na nakakaranas ng takot, pwede kang tumalon dun sa taas. Kasi hindi ka na natakot eh. Pwede kang tumalon sa tulay kasi wala ka ng takot. Di ba po? So pwede kang gumawa ng mga bagay na hindi mo nakatatakutan. Amen po ba? So sabi nga dito, fear is an emotion we commonly experience, believers or unbelievers. Sabi dito, lahat tayo nakakaranas pa din po ng takot. No? So sabi dito, it is an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. It is one of the most basic emotions. There are two kinds of fear. Now sabi dito, no, yung fear, lahat tayo nakakaranas nito, no? Believer man or non-believer. Sabi dito, unpleasant yung emotion na yon, yung fear, di ba po? Kapag ka nakakadanas ka ng fear, di ba po, ayaw mo nung ganon, yung natatakot ka, no? Yung bang, pagka kasi natatakot ka, nagigikang impulsive. Gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo naman dapat gawin kasi natatakot ka. Amen po ba? Minsan po nung panahon po, nung nakatira pa po kami, maliliit pa po kami noon, nakatira po kami sa Pandakan. Alam niyo po yung sa Pandakan, Manila. So, syempre po, dikit-dikit yung mga bagay. Kasi mostly, yung mga nakatira doon, parang squatters, no, sa release ng tren. Minsan po, may sunog. Syempre po, pag may sunog, di ba, ang tao natatakot sa sunog kasi kapag may sunog, wala talagang ititira sa'yo. Amen po ba? Yung bagyo, medyo may ititira pa yan sa'yo ng konti eh. Pero pag sunog, talagang lahat magiging abo. So, syempre, anong gagawin ng tao? Ililigtas yung mga mahal sa buhay, ililigtas yung mga gamit na pwede na lang madala. So, sabi ng nanay ko, nung panahon na yon, sabi ng nanay ko, alam nyo ba, nadala ko yung yung lalagyan ng bigas, na punong-puno ng bigas, nadala ko palabas, sabi ng nanay ko. Kasi nga, kapag ka natatakot ka, nagkakaroon ka lalo ng lakas na magawa mo yung mga bagay na, minsan, impulsive na nga, yung pwede mong gawin, yung mga bagay na hindi mo dapat dating nagagawa. Amen po ba? Yung iba naman sabi na, nakaya ko yung ref, may laman na ilabas ko ng bahay. Yung mga ganun ba? Di ba syempre, no? So, yon. Sabi nga ganun. Pero unpleasant yung emotion na yon. Di ba kapag natatakot ka, parang hindi ka mapakali, yung nanginginig ka, parang yung heartbeat mo, 50-50 na lang. Kasi natatakot ka, di ba po? So sabi dito, marami tayong kinatatakutan. Amen po ba? Siyempre po, pag halimbawa, ako po, katulad ko, ako po may takot ako sa matataas na lugar. No? Meron akong tinatawag na, anong tawag doon? Di ko alam. Ang claustrophobia kasi is yung ano po yun, di ba? Yung mga closed places. Ako, ang fear ko, yung heights. No, may mga tao na may takot sa tubig, di ba? May mga tao naman na takot sila sa mga hayop. Iba-iba ang takot ng tao, no? Tapos, may mga panahon din na, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar,
No, hindi mo alam yung pupuntahan mo. 'Di ba takot ka? Kasi hindi ka bihasa dun sa lugar na yun eh. Baka mamaya may mga tao doon eh, bigla ka na lang alam mo na kung ano yung hindi mo alam kung ano yung gagawin sa iyo. So takot ka. Katulad minsan si si pastora takot kasi may kumatok sa pinto. Tinanong niya kung sino, hindi sumasagot. Siyempre matatakot ka, 'di ba po? Lalo na kung ikaw lang ay nag-iisa. O no? Kahit so siyempre 'di ba, lahat tayo may takot pa rin. So sabi dito, may dalawang klase ng fear. Yung isa yung constructive at saka yung isa is destructive fear. Yung constructive fear is it is the fear of the Lord. 'Di ba? Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen po ba? So kung tayo ay may takot sa Panginoon, 'di ba? Gagawa tayo ng mga bagay na naayon sa kanyang kalooban. Matatakot tayong gumawa ng mga bagay na against doon sa kanyang kalooban. Amen po ba? So, nagkakaroon tayo ngayon ng karunungan lalong-lalo na kapag tayo ay patuloy na nagbabasa ng kanyang salita, nakikipag-communicate tayo sa kanya through prayer. Lumalago tayo sa ating spiritual na pananampalataya at lumalago tayo sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung isa po is destructive fear. Ito po yung fear na nakakapag-paralyze sa atin. Di ba pag takot ka na, parang hindi ka na makagawa ng bagay. Natataranta ka na. Tapos, sabi dito, that makes us want to quit, want to give up, to not even try. We need strength in facing this fear. Di ba may mga pagkatakot ka na gawin ng isang bagay, either ayaw mo nang gawin, hindi ka magta-try kasi takot ka eh. Either mag-give up ka. Di ba pagka sa trabaho, halimbawa sa trabaho, may mga kasamahan kang parang hindi mo makasundo, di ba parang gusto mong mag-quit, no? Or kaya naman mag-give up, no? So, marami po tayong kinatatakutan. Sabi dito, this fear, yung destructive fear, paralyze us and hinders us in our service to the Lord. And most of the time, makes us stumble from obedience. Di ba? Marami sa ating mga mananampalataya na, kumbaga dahil sa takot, ayaw nilang pumasok sa ministry. Di ba po? May mga taong ganyan. O kaya naman, nasa ministry na, pero parang ayaw nilang gawin yung mga dapat gawin kasi natatakot sila. Eh kung lahat tayo takot, wala nang tatayo dito. Di ba po? So, kinakailangan natin ng courage. Amen po ba? So, no? Sabi po dito, paano po natin madidil yung fear tayo, lalo na tayong mga believers? Amen po ba? So, yun po yung pag-uusapan natin sa hapong ito. Ang atin pong text is Isaiah 41 verse 10. Amen po ba? Ang title po is God's Promises to Overcome Our Fear. No? Sige po, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ayan po. Sige po. Sabi dito, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen po ba? The verse starts with a powerful instruction, do not fear. The simple statement isn't just a command, but assurance that with God on our side, no need to fear. Amen po ba? So napaka-powerful yung pag-uumpisa pa lang nitong verse na to, no? Na dapat wag tayong matakot. Amen po ba? In Romans 8:31, sabi dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? No? Pag alam natin na ang Panginoon ay nasa panig natin, wala na tayong dapat na katakutan. Amen po ba? Kasi sabi nga ganun, sino ang sa atin? Kumbaga, sino ang makakagalaw sa atin kung ang Diyos ay nasa sa atin? Palaging panig sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, the verse fear not is mentioned 365 times in the Bible. Amen po ba? So kung 365 times na binabanggit ang salitang fear not, ilan po ba ang araw sa isang buong taon? 365. So ibig sabihin, every day, ang pangako ng Diyos na dapat wag tayong matatakot. Amen po ba? Kasi po alam ng Panginoon na everyday meron tayong mga battle na kinakaharap.
Amen po ba? At yung battle na yon, no, hindi yon yung lakas natin ang gagamitin natin, 'di ba? Sabi nga gano'n, yung ating battle is spiritual, 'di ba po? So kailangan matatag at malakas ang ating spiritual na buhay. Amen po ba? So hindi natin kailangang matakot. Dahil sabi nga gano'n, binigyan na tayo ng kapangyarihan to rule, to reign, and to dominate. Amen. Amen po ba? Amen po ba? So gagamitin natin yung authority na yun every day para tayo magtagumpay sa ating mga labanan. Ano ba to? Laban. Amen po ba? Amen. Sabi dito, this verse, the Lord promised the Israelites to deliver them from fear and hard times. This also reassures them that even if they have an impending punishment, God will still keep His promise. No? Kung babasahin po natin ang Isaiah 41, yung buong verse, ito po yung panahon na kung saan ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. No? So, bagamat meron ng nakaambang parusa ng Diyos sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero sabi ng Panginoon, nandoon pa rin yung kanyang promise, no? Na hindi sila iiwanan, hindi sila pababayaan. So, ganun din tayo sa panahon natin ngayon. Although tayo ay kumilala na sa ating Panginoon, may mga times pa din po na nagkakamali rin po tayo dahil nga nandito pa tayo sa sanlibutan, no? So, kinakailangan po na patuloy tayong manampalataya na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Amen po ba? Every day sa buhay natin. Amen. Sabi dito, in Hebrew 12:5 and 6, sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. So, yung panahon na yon, yung mga Israelita talagang nakaamba na talaga sa kanila yung yung pagdidisiplina ng Panginoon. At talaga namang dinisiplina sila, di ba? Hinayaan sila na makonquer ng mga iba't ibang mga bansa, di ba? Hinayaan silang magkawatak-watak. Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon, pagdating ng panahon, ibabalik ko pa rin kayo sa lupang ipinangako ko sa inyo. Amen po ba? So tayo ganun din. Sa panahon na tayo nakakagawa ng mga kamalian, kasalanan, at kapag tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, humingi ng kapatawaran, nagpakumbaba, ay buong puso pa rin niya tayong tatanggapin. As in, katulad ng sabi dito, yung ginawa ng ama doon sa kanyang alibughang anak. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi dito sa Isaiah 41:10 ulit, no? I will remind you of 5 promises God has made which can give you confidence that we do not need to fear. I am with you. Unang promise, I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. These are words which inspire confidence and faith in the mighty God whom we serve. The promises which will equip us for any battle or different storms. These promises were first delivered to God's people, Israel, and now we too are the beneficiaries of these promises. This is because through the glorious work of Christ, we are no longer strangers and aliens, but we are fellow citizens with the saints and members of the household of God. No, noon, ito yung promise ng Panginoon sa mga Israelita. Pero, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, yung finished work ng ating Panginoon sa krus, yung kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran natin at sa kanyang muling pagkabuhay, hindi na tayo malayo, no? Sabi nga ng Panginoon, tinawag tayo mula sa malayong bansa at dinala tayo sa kanyang piling, no? Kumbaga hindi na tayo mga alien, kundi tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? So, wala nang
pagkakaiba ang mga hentil sa mga Hudyo, no? Kumbaga pare-pareho na tayo, pantay-pantay na tayo. Lalo na tayo na mga nanampalataya at kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Sa Ephesians 2:19, sabi dito sa Tagalog, sa makatuwid, hindi na kayo ang mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Amen po ba? Tayo ay pamilya na ng Diyos. Amen po ba? Sino po dito yung kasama na sa pamilya ng Diyos? Magsabi ng amen. Amen. So, sabi dito, we need these promises because we can become fearful of things happening around us. We could be fearful which are yet to happen, but these promises from God will give us the confidence to overcome any fear. So, sabi ganun, kailangan natin yung mga promises na to, nang sa gayon, wala na tayong dapat katakutan sa mga bagay na nakikita natin, nararanasan natin, no, 'di ba? Pag tayo ay tumingin sa Facebook, marami tayong nakikitang mga kung ano-anong pangyayari sa paligid natin, yung mga taong nasa paligid natin, maaari tayong matakot sa mga mangyayari. Pero kung itong mga promises ng ating Panginoon ay ating panghahawakan, yung takot ay mawawala na sa atin. Amen po. Although may takot, no? Pero kumbaga, malilesen. Amen po ba? Amen. Sabi dito, yung 5 promises niya is, number 1, I am with you. No? Siya ay sa atin. Amen po ba? The first promise is about God's presence. Do not fear, for I am with you. Amen. So sabi sa Matthew 28, may mga verses sa Bible na nagsasabi na that God has promised to be with us. In Matthew 28 verse 20, sabi dito, for I am with you until the end of the age. No? Ito yung Matthew 28 verse 18 to 20, yung Great Commission, di ba? Sabi niya na hanggang sa dulo ng panahon, kasama natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa, especially kapag tayo ay nagbabahagi ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. He also said, I will not leave you as orphans, but I will come to you. Paul wrote in Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? And in Hebrew 13:5, we read, He will never leave you nor forsake you. So yung mga promises na ito ng Panginoon, nagpapakita na palaging ang presensya niya ay nasa sa atin. Amen po ba? Hindi siya nawawala sa atin. Amen po ba? Nararanasan natin ang kanyang presensya. Sa mga panahon na tayo ay nakagagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, yung presensya niya hindi nawawala. Amen po ba? Pero, kumbaga, hindi natin nararanasan yung kanyang pagkilos. Amen po ba? Pero once na tayo ay muling humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, muling yung presensya niya nararanasan natin. Kasi hindi naman umaalis sa atin yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Laging nandyan yung presensya ng Diyos. Kaya lang tayo kung minsan, yung hindi na natin siya na nararanasan, hindi na natin kumbaga hindi na natin hinahangad yung presensya niya. Amen po ba? Amen. Kasi mas gusto nating ginagawa kung ano yung gusto natin, which is hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, we are never alone because God is always with us. He is with us as we worship Him. He is with us and watches over us whether we are working, witnessing, servicing, or even where we are. There is no place on this earth where God cannot be with us. Amen. Sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin ang Panginoon. Pwede lang dun sa mga bagay na ginagawa natin na hindi kalooban niya. Amen po ba? Pero, nakikita pa rin niya. Walang nalilingid sa kanya. Amen po ba? Amen. So, lagi natin siyang kasama. Kaya, wala tayong dapat na ikatakot, ipag-alala, or kung ano paman na ipag-alinlangan. Amen po ba? Dahil lagi natin siyang kasama. I will be with you. The second promise is, do not be dismayed, for I am your God. I am your God, no? Sabi dito. God relates to His people in a most special way. In verses 8 and 9 of Isaiah 41, we read that God calls His people His servant,
His chosen ones. He has called them from the furthest parts of the earth. This applies first to Israel, whom God called out of the other nations. But it also applies to us believers in Christ. But now in Christ Jesus, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Amen. Yun nga sinabi ko kanina, no? Yung sabi sa Ephesians 2:13 na noon tayo ay malayo, no? Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, no? Sinurrender natin sa Kanya yung buhay, nanampalataya tayo dun sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo ngayon ay malapit na at tayo'y kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, this verse instruct us not to look around for help, but to look to the Lord. God highlights that He not just comforts us, our fear, but our anxieties. When in His presence, a presence that is uniquely powerful. No? Yung kumbaga, hindi lang prinami sa atin ng Panginoon na i-comfort niya tayo dun sa ating mga takot, kundi sa lahat ng mga bagay na emosyon natin na kung minsan, no, nagiging dahilan para tayo manghina, bumigay, o sumuko sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, when we believe in Jesus, we are never helpless because we have the greatest helper that has ever walked the earth. Amen po ba? Kapag ang ating Panginoon ay ating kasama, hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo magiging helpless o wala tayong katulong dahil alam natin na ang Panginoong Hesukristo ang ating katuwang, kasama at tutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Amen. Because He is our God, we do not need to look anxiously around us, but we can rest in the confidence that God is in control and is watching over us. So, sa mga panahon na tayo ay nakakaranas ng takot o mga nararanasan natin yung mga bagyo ng buhay, mga trials, at kung ano-ano pang nararanasan natin, no? Nandoon yung confidence natin na kasama natin ang Panginoon. At sabi nga ganon, ang Panginoon, He is in control sa lahat ng bagay. At alam natin na palagi siyang nakatingin sa atin, no? Iniingatan niya tayo. In Hebrew 12:2, sabi niya, looking unto Jesus, the founder and perfecter of our faith. Kapag tayo ay nakafocus sa ating Panginoon, sabi nga ganon, hindi tayo mawawala. Amen po ba? Hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil alam natin, yung pananampalataya na meron tayo, ang pinanggagalingan ng ating Panginoon. Siya yung katuparan at ang kaganapan ng ating mga pananampalataya. Amen po ba? Amen. And number 3, no, sabi dito, I will strengthen you. Bibigyan ko kayo ng kalakasan, palalakasin ko kayo. Amen po ba? The word strengthens basically means to be courageous and to make strong. Amen po ba? To make strong. When God strengthens us, He makes us courageous. In other words, He gives us the strength to face up to the battles we will face. He makes us courageous in those situations. Take for example, yung apostles ni Lord, nung panahon na ang ating Panginoon ay yung mga apostles niya, no? Kumbaga, yung panahon na marami silang naririnig na mga hindi maganda sa mga, tawag dito, sa mga religious authorities, di ba po? Malakas sila kasi kasama nila ang Panginoon. Pero nung ipinako ng ating Panginoon sa krus, di ba, nagkawatak-watak sila kasi nandun na sa kanila yung takot, no? Pero sabi nga ganon, ang Panginoon yung nagbibigay sa kanila ng kalakasan. At makikita natin sa Book of Acts, kahit wala na yung Panginoon, dahil ibinigay na yung Espiritu sa mga lingkod ng Diyos, di ba, nandun na doon na nila na ipakita yung kanilang mga gift, no? Kung ano yung ginawa ng Panginoon, nagagawa na nila. Nagpapagaling na sila ng may mga sakit, di ba? No? Nakakapangaral na sila ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi dito, He gave physical strength. God will give us the strength to overcome our fears and throw off His control
throughout the Bible, God gave men strength. No? Sa Bible, makikita natin iba't ibang karakter doon na talagang makikita natin na yung strength ng Panginoon ibinigay sa kanila. Like for example, si Samson. Di ba po? Binigyan siya ng lakas ng Panginoon. Ang lakas niya ay nasa kanyang buhok. No? Nung umibig siya kay Delilah, no? Ano bang tawag doon? Ipinagkanulo siya ni Delilah sa mga Palestinians. Kaya naputol yung buhok niya, nawalan siya ng lakas. Pero in the end, binigyan ulit siya ng Panginoon ng lakas na ginamit niya para mapatay niya yung mga Philistines. Amen po ba? Next is si Gideon. Di ba si Gideon, no, nung panahon na ang mga Amorites kinontrol na ang Israel, kaya natatakot sila, lahat ng mga tinanim nila, ninanakaw, sinisira, at walang itinitira. So si Gideon, isang araw, nagpadala ang Panginoon ng anghel. Kinausap si Gideon. Sinabi sa kanya na siya yung gagamitin ng Panginoon para iligtas ang mga Israelita sa mga Amorites. Pero sabi ni Gideon, paano pong ako ang gagamitin nyo? Ang lahi ko po, pinakakonti. At ako po yung pinakamahina sa pamilya namin. Paano po akong magpapagamit? No? Pero binigyan siya ng Panginoon ng lakas. Ginamit lang ang 300 men para mapatay at maubos ang kalaban. Amen po ba? Amen. Dito, number 3, he gave Elijah strength to survive persecution in the wilderness with one miraculous meal that keeps him strong for 40 days. No, ang Panginoon, nung si Elijah ay pinipersecute na ni Queen, kung maalala kung ano yung pangalan ng queen na to, no? At lahat ng mga lingkod o propeta ng Diyos ay pinapatay, no? Si Elijah, pinaalis ng Panginoon sa Israel, pinapunta niya sa ilang. Pero doon, siyempre sa ilang wala kang makakain, walang kahit na ano. So, ang ginawa ng Panginoon, ginamit niya ang uwak para mabigyan ng pagkain si Elijah, tubig at tinapay lang. Pero for 40 days, nakasurvive siya dahil sa strength na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen. So, panahon din natin ngayon, no? Huwag natin sasabihin, hindi ko yan kaya, hindi ko yan alam, natatakot ako. Pero kung ang Diyos na pananampalatayanan mo, yung mga pangako niya, na alam mong kasama mo siya, hindi ka niya iiwan, no? Makakaya mo lahat ng bagay. Makakaya mo kahit saan dalahin ng Panginoon. Kaya tayo hindi lumalago sa ating spiritual na pananampalataya. Kasi, minsan, yung takot, pinaiiral natin sa ating mga buhay. Amen. So, dapat, i-conquer po natin yung mga fears na yan. Amen po ba? Para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya nga, binibigyan tayo ng Panginoon. Sabi niya, no, I will strengthen you. If God gave this man strength to this great acts, He can give you the strength to overcome your greatest fears. Amen po ba? Kasi sabi nga, the joy of the Lord is our strength. Amen po ba? Nandun pa po ba sa puso natin yung joy ng Panginoon? Amen. Dapat patuloy na nag-uumapaw yung joy na yan. Nang sa gayon, yung strength niya ay patuloy na sumaatin. Amen. As followers of Christ, we are strengthened through the presence and work of the Holy Spirit. As Paul prays in Ephesians 3:16-17, sabi niya in Tagalog, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Amen. So, ibig sabihin, yung banal na spirito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi nga, ang espiritu, ang banal na spirito, ay tinatawag na dunamis o yung power. May power yung spirit para tayo bigyan ng lakas na magawa natin yung mga bagay na nais ng Panginoon na gawin natin. Amen po ba? Kapag ang espiritu ay nag-grieve, no, manghihina ang banal na spirito dahil sa mga bagay na ginagawa natin against sa ating Panginoon, manghihina din tayo. So, dapat yung gagawin natin palaging ayon sa kalooban ng Diyos, nang sa gayon yung espiritu na nasa atin ay patuloy na mag-apoy. Amen po ba? Amen. Sabi dito, number 4 na tayo, I will help you. So, una po, I will be with you. No? I am your God.
I will strengthen you. Number 4, I will help you. Here God says He won't just give us strength, but guidance and help. God told us not to look around, but He shows us where we should look for Him to help. God will guide us as we face the fear that constrains us. He may tell us to face them head-on or avoid what is dangerous. God's guidance in any situation always ends in valuable help. So sabi niya, tutulungan niya tayo. No? God doesn't just make us courageous. He sends us in for battle with everything we need and then just watches us. He is with us and He provides us with His divine help. This requires faith. God help us at our point of need. When we need His help, He will be there. We need His strength to face up to the battle, but then we also need to trust that He will be there and give us the divine help we need right when we need it. No, ito yung mga panahon na kung saan sabi nga, pag tayo, hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng Panginoon ng lakas, ng tapang. Amen po ba? No? Binibigyan niya tayo ng tapang, no? Ipoprovide niya yung mga kailangan natin, tapos isisend niya tayo. At ibig sabihin, pag sinend niya tayo, titingnan niya na lang tayo. Hindi po. No? Bibigyan niya pa rin tayo, tutulungan niya pa rin tayo kapag kailangan na natin ng tulong. Kasi halimbawa, no, may project kang gagawin. Provided na lahat yung mga pangangailangan mong project. No? Sabi mo sa sarili mo, oh yes, kaya kong gawin to. Pero may mga pagkakataon na, oo, nandyan na yung mga gamit mo. Nandyan na lahat-lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Pero, sa isip mo, teka nga, paano kung mo nga ba ito uumpisahan? O, diba? Naumpisahan mo na. Paano ko kaya ito tatapusin? Diba? May mga tanong kang ganyan. So, sabi ng Panginoon dito, ibibigay ko sa inyo yon, pero hindi ko kayo hahayaan na yun lang. No? Natitignan ko lang kayo. Pag nangailangan kayo ng tulong, pag tumawag kayo sa akin, tutulungan ko pa rin kayo. Pero, kailangan nyo ng faith. No? Kailangan nating panampalatayanan na kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Siya ang mangunguna, gagabay, para magawa natin to ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? Halimbawa, katulad nung gumagawa ako nito, ng exhortation. Pag gumagawa ako ng exhortation, pipray ako yung leading ng Holy Spirit, kung ano yung, minsan may mga bagay na, ito yung naiisip kong gagawin ko. Pero, 2 araw na lang bago ako mag-exhort, iba yung pinapagawa ng Panginoon. So, syempre, nagawa ko na yung una, biglang magdi-debate doon yung Panginoon, eto ang gawin mo. So, gagawa ka na naman. So, Lord, paano ko gagawin? Holy Spirit, i-guide mo ko. No? Sabi dito, katulad ni Moises, no? Si Moises, sabi ng Panginoon sa kanya, na ilabas mo ang mga Israelita sa Egypt, no? 'Di ba? Ang daming ginawang mga miracle, kung ano-ano. Pero matigas ang ulo ni Paraon. Hindi niya pinayagan ng mga Israelita. Ngayon, nung huli na, nung mamatay ang kanyang anak, medyo lumambot-lambot yung puso niya, pinayagan niya. Pero sabi ng Panginoon, patitigasin ko pa rin ang puso niya. So, nung makaalis ang mga Israelita, naglalakbay, eto na si Paraon, hinabol ang mga Israelita. Ngayon, na-stuck sila dun sa Paraon, yung mga army niya, tapos Red Sea, dinasa gitna sila. So, hindi binigyan ng Panginoon ng instruction si Moises kung ano yung gagawin if ever na mangyari yon, 'di ba? Pero nung nandun na sila at wala na silang masusulingan, nanalangin si Moises. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Yung tungkod mo, gamitin mo. Struck mo yung dagat at mahati. Lalakad doon ang mga Israelita sa tuyo na lupa. So yun, no? Minsan ang Panginoon, di tayo bibigyan ng instruction. 'Di ba? Nais ng Panginoon na tayo yung humingi ng gabay sa Kanya. Amen po ba? Dahil kasi, sabi nga niya, nasa sa inyo ako, palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo. So, panghawakan natin yon. Sa lahat ng pagkakataon, anuman yung ating mga gagawin, palagi natin i-recognize yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen.
We too need to walk with faith. And when we are stuck, it is the Lord to whom we must look. He is the one who helped us because He is with us wherever we go. Amen. Kahit saan tayo nandoon, amen po ba? Nandoon din ang Panginoon. Kahit nga sabing ganun sa dilim, walang dilim sa Panginoon. Dahil yung dilim, gagawin niya, magliliwanag pa rin siya sa kadiliman. Amen po ba? Nako-conquer ng Panginoon yung lahat ng bagay. Amen. Sabi sa Ephesians 3:20, to Him who by means of His power working in us is able to do so much more than we can ever ask or even think of. Sabi dito, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So, kapag tinawag natin ang Panginoon at tayo ay humingi sa Kanya ng tulong, no? Mahigit pa dun sa hihilingin natin yung pwede niyang gawin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Di ba gusto niyo yon? Amen. Yung bang hililing mo lang, kalakasan. Pero katulad nga ni Solomon, hiniling niya sa Panginoon ay karunungan. Pero binigyan pa siya ng kayamanan. Amen po ba? So, higit pa doon sa hihilingin natin at iisipin natin na ang kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, last na po tayo. Malapit na po ako. Number 5, I will uphold you with my righteous right hand. No, alam naman natin na ang kamay ng Diyos is righteous, di ba po? Laging tama ang Panginoon, hindi siya kailanman nagkakamali. At alam niya kung ano yung best para sa atin. Amen. God's hand is righteous. He always does what is right. He always points us in the right direction. He always does what is best for us, even if we don't always realize it at times. Amen po ba? Minsan nabubulagan tayo na yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Kasi minsan may gusto tayong mga bagay na hindi binibigay ng Panginoon kasi baka mapasama tayo or malimutan natin siya. Pero gustong-gusto natin yung mga bagay na gusto natin, 'di ba? At kung ano yung gusto natin talagang makuha. Pero hindi ganoon ang Panginoon. Ibibigay niya sa atin yung the best para sa atin. Kaya kung may mga hinihiling tayo na hanggang ngayon hindi pa rin natin nakukuha, dapat maging sensitive tayo kasi baka binigay na ng Panginoon, iba nga lang dun sa ninanais natin. Amen po ba? Amen. God is holding us up when we cannot stand. When every other support or comfort is gone, God will hold us up to stand against our troubles. The righteous right hand in the Bible symbolizes God's authority and power. Amen po ba? Kapag yung mga kamay ng Diyos, ibig sabihin, no, yung kapangyarihan niya, tsaka yung power niya, nandoon. So, hindi ibig sabihin na kapag tayo ay hinawakan ng Panginoon, inalalayan niya tayo, makakaligtas na tayo sa mga pagsubok, sa takot, sa mga kabigatan, sa mga nararanasan natin, hindi po. No? Pero, ang assurance natin is, sa mga bagay na yan na nararanasan natin, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, being upheld by His righteous right hand is not a promise that we will be delivered out of every trouble. It is a promise that through every trouble, God is with us, ensuring us that we are becoming the people He wants us to be with wisdom, experience, and trust in Him that will make us better and better servant of His kingdom. Amen po ba? Amen. Hindi tayo aalisin ng Panginoon sa mga sitwasyon na nararanasan natin. Pero, ang kasiguraduhan, kasama natin siya sa lahat ng sitwasyon. Kasama natin siya sa lahat ng mga nararanasan natin. Amen po ba? Hindi niya tayo, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Amen po ba? Sabi dito, sa conclusion, we have 5 reasons to not fear. God is with us, meaning He is in us and working in us. He is always on our side. Now, number 2, He is our God. It is Him who we must obey and fear, not people or circumstances. Di ba? Sabi ko nga, yung fear natin, minsan natatakot tayo sa mga tao, sa paligid natin, sa mga bagay-bagay. Pero sabi dito, wala tayong dapat nakatakutan.
kundi ang ating Panginoon lamang. Amen po ba? Hindi sa tao, hindi sa sirkumstansya, hindi sa mga bagay-bagay. Number 3, He will help us. He will give us divine help right when we need it. Number 4, He will strengthen us and give us courage and make us strong. He will uphold us to keep us from falling. This give us great assurance that in the middle of the storm we are in, God is not only above us and seeing what is happening, He is with us in the storm. Amen po ba? May natutunan po ba kayo? Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, sige po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito muli, pinasasalamatan ka namin sa mga salitang nahayag, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw yung Diyos na nangako sa amin na huwag kaming matakot. Sa araw-araw, sa aming mga buhay, Panginoon, araw-araw, Panginoon, pangako mo sa amin, nasasa amin ka, palalakasin mo kami, Ikaw yung aming Diyos, tutulungan mo kami, at hahawakan at aalalayan mo kami, Panginoon. Ama, salamat po. Salamat, Ama, sapagkat Ikaw yung Diyos na nangako, tapat, hindi kailanman nagbabago. Pinangako mo yan sa mga Israelita, pero Lord, sa panahon namin ngayon, pangako mo rin yan, Ama. Hindi ka nagbabago sa amin, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Dinideklarahan po namin na ang mga salitang ito ay patuloy, Ama, na magrerema sa aming mga puso, amin pong maisa sa pamuhay sa araw-araw, upang kami, Panginoon, ay malayo sa mga takot, sa mga bagay, Panginoon, na kinatatakutan namin. Walang iba kaming katatakutan, Ama, kundi Ikaw lamang, sapagkat lagi ka naming kasama, Panginoon. Yung takot namin sa iyo, Panginoon, ay magdadala sa amin, Panginoon, sa tamang direksyon, magbibigay sa amin ng kaunawaan, magbibigay sa amin, Panginoon, ng paalala, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makalakad ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila, sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Parang walang